So, bago ako magsimula sa aking tatalakayin, ako muna ay magpapakilala. Ako nga po pala si Marian Silimos, ang unang magre-report sa Chapter 21. So, arrival in Manila. Dumating si Rizal at ang kanyang kapatid na si Lucia sa Manila, sakay ng barkong Don Juan. Pagkababa nila, sinalubong sila ng mga sundalo o yung carabiners at sinuri ang kanilang mga gamit. May mga pulis na nakasibilyan na lihim na nagmamasid sa kanila habang in-inspeksyon ng bagay. So dito is ipinapakita nito kung gaano kaingat at kahigpit ang gobyerno sa Manila sa pagbabantay kay Rizal. So kahit wala pa siyang ginagawang masama is pinaghinalaan na siya. Isa itong senyales na kinikilala ng pamahalaan ang kanyang impluwensya at takot sila sa kanyang mga ideya. So, naglakbay si Rizal mula Tutuban Station patungong Malolos, San Fernando, Tarlac at Bacolor. Sa bawat bayan na ito pagtangkap sa kanya ng mga kababayan, ngunit binabantayan siya ng mga government spies. Lahat ng bayan na tumanggap sa kanya ay sinayasa at ang mga taong nakasama niya ay pinaghinalaan. So, malinaw na mahal siya ng taong bayan pero takot ang pamahalaan sa kanyang connection sa masa. Ipinapakita rin ito ang paranoia ng gobyerno na kahit simpleng pakikipagkaibigan ay tinitingnan bilang posibleng rebellion. So, sa bawat bayan ng pinunta ni Rizal, ramdam ang pagmamahal ng mga tao sa kanya. Pero sa likod ng mga ngiti may mga matang ng gobyerno na laging nakamasid sa kanya. Deportation to Dapitan. Pagpapatapon kay Rizal sa Dapitan noong Hulyo 7, 1892, tinawag si Rizal sa Malacanang at tinanong kung gusto pa niyang bumalik sa Hong Kong. Sumagot siya ng oo pero ginamit ito ng gobernador bilang dahilan para ipatapon siya sa Dapitan. So ang simpleng sagot ni Rizal ay ginamit laban sa kanya. Ipinapakita nito kung paano ginamit ang pamahalaan ng kapangyarihan para patahimikin ang mga taong may sariling pag-iisip. Ang sagot ni Rizal ay hindi dapat maging dahilan ng pagpapatapon pero sa mata ng pamahalaan, sapat na iyon para alisin siya sa Manila. So, Rizal in Dapitan. So, nang dumating si Rizal sa Dapitan, may kasamang liham ang barkong sinakyan niya. Ang liham ay mula kay Padre Pablo Pastil. So, ang pinuno ng mga hespeto sa Pilipinas na ipinadala kay Padre Antonio Obac, ang hespetang misyonero sa Dapitan. Sa liham na sinabi ni Padre Pastil na maaaring tumira si Rizal sa bahay ng mga hespeta pero may mga kondisyon. So, tatlong kondisyon para sa pamamalagi ni Rizal sa bahay ng mga hespeta. So, unang kondisyon is yung maging makarelihiyon at magsalita ng pabor sa Espanya. So, gusto ng simbahan na ipakita ni Rizal na siya ay makadiyos at hindi sang-ayon sa revolusyon. Ibig sabihin, kailangan niyang baguhin ang kanyang imahe bilang kritiko ng pamahalaan at simbahan. Pangalawang kondisyon is gawin ng mga ritual ng simbahan at magsisi sa nakaraan. Pinapagawa kay Rizal ang mga ritual ng Katolismo tulad ng kumpisal bilang tanda ng pagsunod sa simbahan. Para bang sinabi ng mga pare na kailangan niyang magsisi sa kanyang mga paniniwala. So, pangatlong condition is yung mamuhay bilang mabuting mamamayan ng Espanya at taong makarelihiyon. So, gusto ng simbahan at pamahalaan na si Rizal ay mamuhay ng tahimik. So, sumunod sa batas ng Espanya at hindi na magsulat o magsasalita sa laban sa pamahalaan o simbahan. So, habang pinapatapon si Rizal sa Dapitan, nagkaroon siya ng mabang debate sa relihiyon sa pamamagitan ng sulat kay Padre Pastis, isang heswetang pari. Nagsimula ang debate ng padalhan ni Pastis si Rizal ng isang aklat ni Sarda na may layuning kumbensihin si Rizal na tumingin sa kanyang kamalian sa pagtingin sa relihiyon ng gamit ang sariling pag-unawa at pagpapasya. Ano ang pinag-usapan sa debate? Una, si Padre Pasila ay naniwala na ang relihiyon ay dapat sundin ayon sa turo ng simbahan, hindi sa sariling interpretasyon. Pangalawa, si Rizal sa kabilang banda ay naniwala na ang pananampalataya ay dapat dumaan sa sariling pagninilay, lohika at konsensya. Pangatlo, tinawag si Pastil na masaderyas o kamangmangan ang paniniwala ni Rizal, pero nanindigan si Rizal sa kanyang prinsipyo. Useful and peaceful life. So, habang ipinapatapon si Rizal sa Dapitan, hindi siya tumigil sa pagiging protektibo. Sa halip, ginamit niya ang kanyang panahon doon upang mamuhay ng tahimik pero may kabuluhan. Ayon sa kanyang sulat kay Blumentritt noong Disyembre 1893, ikinento niya ang kanyang araw-araw na buhay.
useful and peaceful life. So, may tatlo siyang bahay, square house. Dito siya nakatira kasama ang kanyang ina, kapatid na si Trinidad Maria at Narcisa. At ang kanyang mga pamangkin na sila Theodosia, Stanislao at Prudencio. Pangalawa is yung octagonal house. Dito nakatira ang mga batang tinuturuan niya ng arithmetic, Spanish at English. Hexagonal house. Dito naman nakatira ang kanyang mga manok. May maliit na ilog na dumadaloy malapit sa kanyang bahay at tatanaw ang dagat kung saan may mga bangka siya. May hardin ng mga prutas tulad ng mangga, lansones, guyabano, banuno at nangka. May mga alaga siyang rabbit, aso at pusa. Gumigising siya ng umaga alas 5 ng umaga upang simula ng kanyang araw. So next, as physician in Dapitan. Habang ipinapatapon si Riza sa Dapitan, hindi lang siya naging guro at leader sa komunidad, nagsilbi rin siya na bilang manggagamot o physician. Marami siyang pasyente, ngunit karamihan sa kanila ay nahihirapan. Dahil dito, nagbigay siya ng libreng gamot sa mga hindi kayang magbayad. Sa isang sulat niya kay Dr. Marquez sa Hong Kong, sinabi ni Rizal, "Here the people are the poor that I have even to give medicine gratis. Dito, sobrang hirap ng mga tao kaya nabigay ako ng gamot ng libre." Sinabi niya yon. Gayunpaman, mayroon din siyang mayayamang pasyente na nagbabayad ng maayos para sa kanyang galing sa operasyon at paggamot. So, ayon kay Dr. Bantog, isang manggagamot at Rizalist, so Rizal became interested in local medicine in the use of our medicinal plants. So, pinag-aralan ni Rizal ang mga halamang gamot sa Pilipinas at kanilang kakayahang magpagaling. So, mga pasyenteng hindi kayang bumili ng imported na gamot, nagreseta siya ng local na halamang gamot bilang alternatibong lunas. Next is Rizal as engineer. Habang ipinapatapon si Rizal sa Dapitan, hindi lang siya naging guro, doktor at leader, naging engineer din siya. Ginamit niya ang kanyang kalaman sa surveying at engineering upang gumawa ng sistema ng patubig para sa mga tao sa Dapitan. May tinuturo si Rizal bilang Pareto Agrimensor o expert surveyor na nakuha niya mula sa Ateneo. Pinalawak pa niya ang kalaman sa pamagitan ng pagbabasa ng mga aklat sa engineering. Sa Dapitan, itinayo niyang isang waterworks system sa isang sistema na patubig na nagdadala ng malinis na tubig mula sa bundok patungo sa bayan. So, ayon kay Mr. H.F. Cameron, isang Amerikanong engineer. Another famous and well-known water supply is that of the Dapitan, Mindanao, designed and constructed by Dr. Rizal. Ang tubig ay nanggaling sa isang maliit na sapal sa bundok, tumatawid sa ilog at sumusunod sa natural na hugis ng lupa. Wala si Rizal ng mga kagamitan tulad ng pampasabog para basagin ang mga bato. Wala rin siyang malaking pondo o materialis. Ang meron lang siya ay talino, tiyaga at diskarte. So next, civic projects in Dapitan. Pagdating ni Rizal sa Dapitan, nakita niya ang bahay na madumi, magulo at hindi maunlad. Sa halip na nawala ng pag-asa, nagdesisyon siyang pagandahin ito gamit ang kanyang talino, sipag at malasakit. Sinabi niya sa isang sulat kay Padre Pastis, "I want to do all that I can for this town." So, ipinapakita ang pagmamahal ni Rizal sa bayan kahit hindi niya ito sariling tahanan. Gusto niyang gisingin ang civic consciousness o ang pakikilahok ng mga tao sa pag-unlad ng kanilang komunidad. Hindi siya naghintay ng utos, kusang loob siyang naglingkod doon sa bayan. Aqueduct and water system construction. Gumawa siya ng aqueduct o sistema ng patubig na nagdadala ng malinis na tubig mula sa bundok patungo sa bayan. Ginagamit niya ang floated tiles mula sa bubong, coral lime at bamboo piles para itayo ito. So, ang aqueduct ay mahaba ilang kilometro at dumadaan sa mga bato, bangin at ilog. At ayun na lang po at maraming salamat sa pakikinig at panonood.